Isang matinding tensyon ang muling bumabalot sa buong mundo. USA laban sa Iran. At sa gitna nito, isang pangalan ang muling umuugong, Donald Trump. Ano nga ba ang totoong nangyayari sa likod ng Operation Epic Fury? At gaano nakalala ang sitwasyon sa pagitan ng United States at Iran? Stay tuned, dahil ito ang kwento na dapat mong malaman. Sa kasalukuyan, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa mga ulat, naglunsad ang United States ng mga airstrike na tumama sa ilang military infrastructure ng Iran, kabilang na ang mga nuclear sites sa Isfahan. Pero sa halip na umatras, lalong naging matatag ang Iran. Hindi sila nagpatinag. Sa katunayan, patuloy silang nagpapakawala ng missile barrages bilang sagot sa ginawang pag-atake. Parang isang pingpong ng kapangyarihan, isang kilos ng Amerika, isang sagot ng Iran. At dito pumapasok ang mas malalim na tanong. Hanggang saan naabot ang laban na ito? Those countries that can't get fuel, of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. Buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. Build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. Sa gitna ng kaguluhan, nagsalita si Donald Trump sa publiko. Ang kanyang layunin, hindi lang ipaliwanag ang operasyon, kundi bigyan ng kumpiyansa ang mamamayang Amerikano. Ayon sa kanya, malakas ang ekonomiya ng Amerika, energy dominant ang bansa, at higit sa lahat, mas ligtas daw ang mga Amerikano dahil sa military campaign, pero sa likod ng mga salitang ito, ramdam pa rin ang tensyon. Dahil kahit anong assurance ang ibigay ng isang leader, kung may mga missile na lumilipad, hindi mawawala ang takot. Isa sa pinakakritikal na bahagi ng usaping ito ay ang Strait of Hormuz. Ito ang isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Kapag naapektuhan ito, hindi lang Middle East ang apektado, pati buong global economy. Dahil dito tumaas ang presyo ng langis. At ayon kay Trump, hindi lang dapat Amerika ang kumikilos. Hinimok niya ang mga allies na tumulong sa pagprotekta sa strait. May posibilidad pa nga na bumuo ng international coalition para masiguro ang seguridad ng lugar. Ibig sabihin, hindi lang ito laban ng dalawang bansa. Posibleng maging laban ito ng buong mundo. Isa sa pinakamabigat na issue dito ay ang nuclear capabilities ng Iran. Ayon kay Trump, hindi ito basta-basta maayos. May tinatawag pa nga siyang nuclear dust, isang simbolo ng komplikasyon at panganib na dala ng mga nasirang nuclear sites. At malinaw ang kanyang mensahe, magpapatuloy ang pag-atake. Mas titindi pa ito sa mga susunod na linggo. Ibig sabihin, hindi pa ito ang katapusan, ito pa lang ang simula. Sa huli ang tanong, hanggang kailan tatagal ang tensyon na ito? At sino ang tunay na magbabayad ng presyo ng digmaan? Sa bawat missile na pinapakawalan, hindi lang teritoryo ang tinatamaan, kundi pati ang kinabukasan ng mundo. Ako nga pala ang inyong tagapamalita. What? What do you mean? At ito ang kwentong dapat mong malaman. Kung gusto mo ng ganitong klaseng updates, like, share at subscribe na. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang katotohanan ang dapat marinig.